Mga buwing santos, welcome sa atong tulumanon na si D. Dasdas. Inyong musing so na Dr. Dave, researcher, author, and a Juris Doctor. Ang ito pag-isbutan karon kung unsa ba ang timailhan nini karon nga false prophets. Mao kini ang usa sa mga timailhan niini, most common. Although doon na kini lima ka mga ingredients, dunay lima ka mga pagpaila nga mao kini ang false prophets. Ang pinaka-common niini mao ang gitawag og self-serving motives. Now, unsa bay common dominator? Nganong ni aman gibadlong sa Dios. Dunay 54 ka mga biblical texts condemning sa mga false prophets. Mao kini ang mga nagatudlo nga sukwahi sa gitudlo sa gingharian sa Dios. And they are usurping the divine authority, the church authority. Ug unsa ba ang gitawag og inspiring inside story? Ngano ngani man ni sila? And they are using niining Holy Bible as the basis sa lahang pagpanudlo and cut off dili maminaw sa teaching authority. Unsa ba'y nakapadasig nila sa pagpadayon nilang pagpanudlo as against the teaching authority of the kingdom of God, of the Christ-founded church. Ni ara ang common dominator. Self-serving motives. Unsa bang self-serving motives? Personal gain. Unsa kining personal gain? Mao kini ang usa ka deception, limpong nga giwarning ni San Pablo sa 1 Timoteo chapter 6 verse 3 to 5. Unsa giingon ni San Pablo sa 1 Timoteo chapter 6 verse 3 to 5? Giwarning niya nga gihimo ang faith, gihimo ang relihiyon nga best lucrative business, gihimo negosyo. Ug tungod niini nga gihimo negosyo, dali ra basta makamao ka lang, makamemorya ka lang sa mga teksto, and then makatukod ka og imong Protestant religion, makahimo ka pagtukod. And so, tungod unsa ba gyud nakapadasig nila? Tungod kay niya man sad sa Holy Bible, apparently correct. Sa Old Testament, naa diha ang tithing admitted nga that is applicable ang tithing system nga 10% nga income sa matag sakop niya na karon nga maong simbahan, na ay 10% which was an old law applicable to the Old Testament, and yet ila ka nang gi-apply hangtod karon ug mga gisilsel sa mga sakop niya ng Protestant religious denomination nga kung ikaw dili mo hatag sa 10% sa imong monthly income, kawatan kang dako nang ngawat ka. Ug busa kung ang sweldo niya ng imong sakop is 100,000 gross income nimo, you are obligated to give 10,000 ngadto sa pastor na maoy nagdumala kanimo. And out of this tithing system, 10% monthly income, mao ni nakapainggan niyo. This is the common economic reason nga na midagsam ang nagkadaiya ng mga Protestante na relihiyon miabot 49,000 at the pretense of biblical basis. Mong perting suko
sa langit. Gihimo ninyong negosyo ang ngalan ni Kristo. Gihimo ninyong negosyo ang pagtuo. And so, diha sa Revelation chapter 19 verse 20 to 21, unang maimperno ang mga false prophets ngano gihimo ninyong negosyo ang ngalan sa Dios, gihimo ninyong negosyo ang ngalan ni Kristo, and then you are attacking against the kingdom of God. Inyong gibabagan ang katawhan diha sa gingharian sa Dios. You are usurping the church authority. Gilawgaw ninyo your role in the religious aspect, mao ang paglawgaw, paglugaw, paglubog. And you have a common denominator, self-serving motive. Mao, gihimo ninyo negosyo ang relihiyon. Gihimo ninyo negosyo, giwarningan ni San Pablo 1 Timoteo chapter 6 verse 3 to 5, gihimo nga number one business. Ug tungod niini, St. Paul finally concluded sa 1 Timoteo 6:10, ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y hinungdan sa tanang pagpakasala. Triple ang sala ni ining mga false prophets. Number one, inyong giilugan, you usurp the church authority. You have no authority. Nanudlo ka mo, batok sa gitudlo sa teaching authority gikan ni Kristo ngadto sa mga apostoles, handed down to the church authorities. You are diverting. Giguba ninyo ang gipangtudlo sa church authorities. Niyan ang sibahan na gitukod sa Diyos. And number 3, inyong tumong maong ang pagluan niya ng gingharian na gitukod sa Diyos. You are false prophets. You are making your religion the number one business. Unya, nining tanan naka-realize ang mga pastor sama ni Brad Paul San Pablo Alima. Si Brad Paul uban pang mga pastors sama sa founder sa usa ka relihiyon nga si Brada Noe Dura. Hilabihan kadaghan ang mga pastors nga kaniadto sila great nga mga pastors sa nagkadaiya nga mga relihiyon. Si Brad Paul Alima sa Jehovah's Witness. Pila ka mga pastors nga ang ilang sweldo matag buwan doon na sila more or less 100,000 pesos. Matagbuhan, more or less 100,000 pesos. O niya nasayod ba kita? Nga, kinini ang pagsimba niya ng maong religious denomination. Kung naa ka diha sa kwase, kinahanglan anha gyud ka mo balik-balik, di pwede og adto sa laing lugar bisag parehas og relihiyon. Ngano, recorded ng daan adto ang tithing. Lahi niining gingharian sa Dios nga we are free bisan asa kita with the same church. Ang gibasihan niining mga Protestant religions with the pastors serving as the false prophets recorded anha gid ka mo balik niya ng grupo na ikaw na rehistro. And that is making religion a business. Ug busa din is a warning from the Lord. Tungod kay gihimo man nga negosyo kini the false prophets. Mao'y hinungdan nga si Brad Paul Alima mihawas. Nakita niya dimungkog dako.
Nakita niya ang unang silutan mo mga false prophets, the Protestant pastors, nga gihimong negosyo kining maong relihiyon. Nagtugkad niya sa gipadayag Revelation chapter 19 verse 20 to 21. Ang unang isugba sa kalayo mga false prophets. Musa sila si Brad Joey Dora, Brad Edgar Laugan, Brad John Doe Alambado, labihan kadaghan ang mga pastors Atty. Rufil Banyok, Sok Fernandez, Atty. Marcelo Bacalso, mga ngilngig na ng mga national Catholic faith defenders nga kaniyadto mga pastors mipahawa. Ngano, dili sila buot isugba ang ilang kalag ngadto sa silot sa kalayo. And so it's not late, mga false prophets, mga isugo na to. Gipangga ka mo. Now think, hunahunaan ninyo. Yes, it's very true. Daghang mga testify ng mga pastors nga dili sa sila muhawa sa ilang relihiyon. They know they were wrong. Ila sang pahumanon ang ilang mga anak nga college kay nabuhi sila niya ng tithing gikan sa mga tao. There is deception. Unya ang mga followers niya ng mga religious hatag sa kay lagi gi-instill, gidugdug ang utok sa mga followers na kung dili ka muhatag ni ng 10% sa imong matag buwan nga income kawatan kang jamok kawatan ka. Namas Bible. Not knowing nga ilang gituis. That law applies in the Old Testament. Pag-abot na ni Kristo, erase ang daan na pamagi. Erase. And the new law is the law of love. Gugma, why limit? Because God is love. 1 John chapter 4 verse 8. Ubusa, hugno karon tanan 49,000 Protestant religious denominations, 49,000 Protestant religions, hugno kamo, no more tithing. That is applicable in the Old Testament, not in the New Testament. Santos, 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 fear.